Bilisan ko lang po kasi 26 minutes na lang po ako. Kasi susunod po sa akin, mataas na ano po eh. So, si Bishop, sorry. Inaaman po ay, meron po, ano po nangyari? Sino po yung nagsabi sa kanya kung saan siya pupunta? Yung kanyang katulong. Sabi po, pumunta ka kay Elisha dahil merong maggagamot ng iyong sakit. So, anong ginawa po niya? Pumunta siya sa hari ng Syria at ginawan po siya ng recommendation letter. Nagkaroon pa po siyang padrino. At dahil po sa ganoon, siguro kapag dinalhan ko si Elisha ng maraming regalo, tiyak, pagagalingin ako nito. So, pumunta na siya, pipunta siya sa hari ng Israel, pero ano po nangyari? Pinunit lang po yun. Kasi hindi po siya yung may karapatang magpagaling o kakayahang magpagaling. So, ang ginawa po ay pinapunta siya kay Elisha. At si Elisha po, bilang lingkod ng Diyos, nilabas po ba siya ni Elisha? Hindi. Hindi po. Di ba po, nag-send lang po siya ng sugo, ng messenger. At sabi po, saan po siya tutubog? Ilog ng Jordan. Ilang beses po siya tutubog? 7 times. 7 times. Ito na po yung naging response ni Elisha. Ang sabi po, ang una po, pag may entitled po tayo, entitlement leads to unrealistic expectation. Sabi po sa 2 Kings 5:11, nang marinig ni Naaman na pinapupunta siya sa ilog ng Jordan, ang sabi niya po, akala ko pa naman sasalubungin niya ako, tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. So meron na po, dahil siguro si Naaman, sikat naman ako, mataas na ako. So dapat, itrato mo kung tama. Dapat labasin mo ko. May dala pa nga akong regalo di ba po? So nagkakaroon, pag may entitlement attitude po tayo, nagkakaroon tayo ng dapat ganito mo ko itrato. Deserve ko yung ganitong treatment. Pero nakakatuwa po, yung mga matatanda po nating pastor, never ko po silang nakitaan ng ganyang pong attitude. No po, glory to God po. Palakpakan po natin yung mga bishop po natin na napaka-humble po. Yung hindi nyo po maramdaman na bishop po sila. Yung very down to earth, ganyan po. So, kapag tayo po ay may entitlement, dapat po ganito. Pero ang gusto po ng Panginoon, hindi po tayo mag-base dun sa unrealistic expectation, kung hindi po dun sa biblical expectation na ano po, treat each other with love. Kasi kung mahal po natin si Lord, mag-o-overflow yun sa atin. So, hindi na po natin kailangan i-impose na, igalang mo ko, lumuhod ka sa harapan ko. Di ba po? Kasi po, kapag alam mo yung pagmamahal ni Kristo, dadaloy po yun sa puso natin. Dadaloy po yun sa ating actions. Amen. Number 2 po, pag meron ka pong entitlement, ano po yung number 2? Entitlement exposes pride. So sa verse 12 po ang sabi, bakit hindi na lang sa ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Farfar, na mas malinis kesa sa alinmang ilog ng Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo at gumaling? So makikita po natin na ayoko doon Bakit doon mo ako pinapupunta? Di ba po? Kapag alam na po natin na ayaw na nating sumunod, meron na po tayo fried chicken. Di ba po? Meron na po tayong chicken joy na bakit doon meron namang mas malinis dito? Bakit doon mo pa ako paliliguin? Di ba po? Amen. Meron naman po mas magandang option. Bakit ayaw mo itong pakinggan? Di ba po? Minsan may ganun po tayong, meron po tayong ganung thinking. Kaya po sabi po sa Proverbs 18:12, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. So, minsan po akala po natin, yung kanta pong batang-bata ka pa, di ba po? Minsan po, akala po natin, alam na natin ang lahat. Pero alam niyo po, may matututunan pa po tayo. Dapat po, open po tayo sa mga dapat nating mapag-aralan. Amen. Hindi po tayo mas magaling, hindi po tayo mas matalino. Lahat po tayo ay may gampanin sa ubasan ng Panginoon. Hindi po ito, dapat po tayo po ay nagkakatulong-tulong. Yung talino ng bawat isa, yung kakayanan ng bawat isa. Hindi po yung parang, hindi sinunod ni pastor to ayoko na. Di ba? Hindi po ganoon. Dapat po tayo po ay nagtutulungan. So, paano po ba natin maiiwasan o paano natin mapapaalis po to get rid of entitlement? Number 1 po,
admit that we are vulnerable. Lahat po tayo ay mahina. Sabi po sa 2 Kings 5:1, malakas na lalaki na may tapang po si Naaman. Pero meron po siyang ketong. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung mukha po ba yung mahina. Sa tingin ko po hindi, di ba? Lahat po in perfect health. Lahat po malakas. Lahat po ay may kakayanan. Di ba po? Si Naaman po, well-respected. Tiyak po, malaki na sahod yan, mayaman na yan. Pero meron po siyang kahinaan. Meron po siyang ketong. Kahit tayo po yung pinakamagaling, pinakamatalino sa lahat, meron po tayong kahinaan. Amen po? Wala po yan sa galing. Ikaw man yung valedictorian, summa cum laude, top employee of the year, ikaw man po yung manalo ng kansang katerbang awards. Wala po yan. Dahil lahat po tayo ay may kahinaan. Wala po tayong mapagmamalaki sa Diyos. Amen, po? Yes. Sabi po sa 2 Admit that we Corinthians are 11:30, if I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Kung may mapagmamalaki Yes. po tayo, ipagmalaki po natin yung kahinaan natin. Dahil sa kahinaan natin, malakas po yung ating Diyos. Amen po? Hindi po sa sarili nating talino, hindi sa sarili nating lakas, kung hindi sa lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Meron po akong mga nakuhang quotes. Sabi po is, every weakness you have is an opportunity for God to show His strength in our lives. Amen. Lahat po ng kahinaan, maaaring hindi ka man po kasing talino ni ganito, hindi ka man kasing lakas ni ganito, pero lahat po yan, kapag yan po ay ipinagamit natin sa Panginoon, yung buhay natin ay ipinagamit sa Panginoon, may kita po natin, kaya po natin gumawa ng mga imposible. Amen. Hindi po dahil sa lakas natin, kundi sa lakas na nagmumula sa Diyos. And sabi po, sa in our vulnerability or in our weakness, Christ's power shines the brightest. Kasi di ba, isip niyo po, oh, hindi naman siya ganun kagaling, no? Pero kapag nagsalita siya, naiiyak ako. Di ba po? Meron po kami sa office, hindi ko po akalain talaga na magiging, maano po siya, yung parang, akala ko po kasi parang na-misjudge ko po siya. Yung parang, sabi ko, ito siguro pang huli to sa ranking. Pagkita ko po, naging number 1, sabi ko, oh, wala sa itsura niya. Kasi minsan po, tumitingin po tayo sa itsura. Pero ang Diyos po ay tumitingin sa puso. Number 2 po, no one owes you anything. Sige nga po, pakitagalog nga po yan. No one owes you anything. Sabi po sa Google, wala akong utang na loob Yes. sa'yo. Walang akong utang pananagutan. na loob sa'yo. Parang wala akong, ano ba yun? Tinatala. Wala, oo, parang hindi ka dapat tumanaw ng utang na loob sa akin. Kaya tayo nagkakaroon ng entitlement kasi feeling natin na dapat may tanawin na utang na loob yung tao na yun sa akin. Kaya dapat tratuhin mo akong tama. Di ba po? Kung binigyan kita ng 10 milyon, dapat magtrabaho ka sa akin ng halagang 10 milyon. Pero hindi po ganon. Wala pong obligasyon yung kapwa sa atin. Pero eto po, may disclaimer po ako, no? Baka sabi ng mga estudyante, sabi ko, wala akong obligasyon sa nanay at tatay ko eh. Hindi po yun. Kapag mahal niyo po yung tao na kusa po kayong tutulong, di ba po? Hindi niyo po yung iisipin na, ay, tatalaw ako ng utang na loob. Pero dahil alam po natin yung pagmamahal ng Diyos, kusa niyo po ibibigay yun, no? Kahit hindi po humingi yung nanay niyo ng iPhone 15 Pro Max, ibibigay yon, di ba? Kung kaya naman. O kaya kahit simpleng cellphone. Hindi po, wag po natin isipin na lahat ng tao may utang na loob sa atin. Kapag meron pong, ayan po, sa 2 Kings 5:5, ang sabi po niya, umalis na po siya at nagdala po siya ng 10 talentong pilak, 6,000 putol na ginto at 10 pampalit na bihisan. So meron po siyang, siguro po, in gratitude ni Naaman, nagdala na po siya niyan. Pero, kahit po nagdala siya niyan, hindi naman po siya nilabas ni Elisha, di ba po? Wala naman po siyang napala kay Elisha. Hindi po siya inilay hands, wala po. So, kapag may ginawa po tayo sa kapwa natin, wag po tayo mag-expect na gagawin, ay, ibabalik niya to sa akin. Ititreat niya ako, trinit ko siya ng Starbucks ngayon, bukas ititreat niya ako ng Starbucks din. Di ba po? Kapag may ginawa po tayo, wag po tayo maghangad ng in return. Yes. Kung nagmahal ka, di nagmahal ka. Wow! Ganun po, no? Huwag po tayo maghahanad ng
kapalit. Kasi bakit po? Masasaktan Ka lang. tayo kapag nag-expect ka na ang kapalit. So, kapag binigyan mo siya ng pabor, hindi niya obligasyon palitan niya ng pabor. Yes. Si Lord ang magre-reward ng anumang ginawa mo sa kapwa mo. Diba? Hindi man makita ng brother mo na, or ni sister na blines mo siya. Hindi man na siya nag-thank you sa'yo. Pero lahat yun nakikita ni Lord. So kahit hindi ka ma-appreciate ng katabi mo or ng church Amen. ng church, ano nyo po, Yes, ng mga come on. kasama nyo sa church, okay lang yun. Amen. Kasi nakikita po tayo ni Lord. At sabi po sa Colossians 3:23-24, whatever you do, ano po? Do it with all your heart, do it for the Lord and not to men, not for Amen. men. Remember that you will get your reward Yes, from the yes. Come on. Lord. He will give you what you should receive. You are working for the Lord Christ. So ano ang ginagawa natin? Para po yan kay Lord. At sabi po sa Ephesians 6:7-8, be happy as you work. Do your work as for the Lord and not for men. Remember this, that whatever good thing you do, the Lord will pay you for it. It is the same to the Lord if you are servant owned by someone, if you work for pay. So, lahat po ng gagawin natin ay dapat po, i-ano po natin, isipin natin na kay Lord ko naman ito ginagawa. Kasi pag ganun po yung naiisip po natin, kahit minsan naiinis na po tayo sa kamanggagawa natin. Di ba po? Oo, may tumatawa. Kasi po, normal naman po talaga na may maiinisan ka. Eto, napakatamad ni sister. Sabing 4 o'clock ang practice, 5 o'clock dadating. Ayaw sumama sa evangelism. Eto naman, nakaasa lagi sa akin. Di ba po? Parang normal po atang linyahan yun eh. So, lahat po ng ginagawa natin ay gawin po natin sa Panginoon. At ang purpose natin sa buhay ay hindi po mag-demand ng rights, kung hindi magkaroon ng buhay na itinataas si Kristo. Amen po. And number 3 po, mabilis na po, 14 minutes. Ay, may quote po pala. The only way to serve God is to serve people. So, kung Amen. gusto po natin mapaglingkuran ng Diyos, mag-serve po tayo in whatever way, kung ano bang po ministry yung ginagawa po natin, paglingkuran po natin ng buong lakas, buong sigla yung ating Panginoon. Number 3 po, humility and obedience are the keys for breakthrough. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo kung medyo humble po ba yan. Yes. Yes, Hallelujah. humble. Congratulations sa ating bagong Woo! winner, SK Kagawad. AJ Mateo, kayo naman po bagong panalo po yan ng ng Nueva Ecija Barangay Concepcion. Pero yan, humble yan. No? Di po niya pinagmamalaking nanalo siya. Very low-key, yan. Sabi po sa 2 Kings 5:3-14, sinabi na kanya ng Panginoon, kung asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalanin siya. No? Sino po yung nagsasalita dyan? Yan po yung Mudyo. kanyang maid servant. And in Isang verse Mudyo. 13 po, hindi lang po kasi kasha, di ba po nagalit na nga po si Naaman na ba't ba pupunta dun sa ilog na yun? Eh meron naman ibang ilog. Pero meron po siya ulit na servant na sinabi po na, ano po yung sabi na, Sir, kung may papagawa pa po bang mas mahirap sa'yo si Naaman, hindi mo gagawin? Di ba po? Nakinig po si Naaman. Kaya ano po yung nangyari sa verse 14 po? Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses, gaya ng ipinagbilin ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga siya sa dati niyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis bata. Wow. Jesus name. So, si Naaman po ay nakinig sa kanyang maid, servant, at nakinig din po siya dun sa kanyang kawal. So, mga leaders po, mga pastors, alam ko po lahat po dito ay open-minded. Yes. Amen. Networking. So, mga pastor, makinig naman po kayo sa mga associate pastor nyo. Baka po may mas maganda po silang idea. Amen. Di ba po? Katapos sabi ko po, kailangan po natin yung isa't isa. Hindi para mas magaling ako. Hindi, mas luma na yung technology mo. Kung hindi para po, mapapurihan po natin yung Panginoon. At sa buhay po ni Bishop, very good example po si Bishop eh. Si Bishop po, kahit ano pong nyo po dyan kay Bishop, tahimik lang po siya, di po siya nagre-react. Talaga po, siya, man of few words, pero matindi po siya mag-isip. Yung hindi po siya agad nagre-react na kapag Bishop, pwede po bang ganito? Ay, hindi pwede yan. Hindi po wala akong maririnig kay Bishop na gano'n. Pag-aaralan po niya yon. Kaya very open-minded, very blessed po tayo sa buhay ni Bishop. Kasi po,
meron po tayong open-minded na leader. So ngayon din po, ganun din po sana yung mga iba po nating pastor. Wala po akong alam, baka po sabihin, nakot natipan ata to si Yem ng mga ano. Wala po akong alam. So kapag po meron po mga suggestions, pakinggan po natin. Pero eto naman din po, doon sa mga associate pastor, no po, wag naman din po tayong Jollibee. Wag naman po tayong mas mauna pa, Pastor, mas maganda to, Bishop. Bishop, ito talaga gawin natin. Sigurado. Siguradong tagumpay. Wag naman po ganun. Pwede po tayong mag-suggest, pero wag po tayong mangunguna. Di ba po? Kasi ang pastor pa din po ang may last say. Tama po? Hindi po, wag po tayong Jollibee. Na po? Pabida. Wag po tayong bida-bida. So, sabi po, sinaaman po, inobey niya po yung instruction kung ilang beses po siya lulublog at saan po siya lulublog. Kung hindi po nakinig si Naaman, sa tingin niyo po ba gagaling siya? Kung doon po siya sa ilog ng Parpar, Hallelujah. diba? Hindi po siya gagaling. Minsan po, ang pagsunod ay may kalakip. Hindi lang po minsan, madalas po at lagi po ang pagsunod ay may kalakip na pagpapala. Amen. Amen Yes. po. Hindi ka po uutusan na tumalon sa bangin. Kung alam po ng pastor nyo na walang sasalo sa'yo. Diba po? Kailangan po nating magtiwala dun sa guidance po ng ating pastor. Sabi po sa 1 Peter 5:5, in the same way, you who are younger, submit yourselves to the elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. Amen. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. So, alam niyo po, minsan kahit magkaroon po kayo ng disagreement sa mga churches niyo po, after all po, si Lord pa rin po, yung will pa rin po ni Lord, yung magpre-prevail sa buhay natin. Amen. po? Yes. Nawala po yung aking notes. Teka lang. Sabi po sa isang quote po from D.R. Curry, true humility is staying teachable regardless of how much you already know. So kung tayo po ay humble, kahit marami na po tayong nalalaman, Amen. makikinig pa rin po tayo. Yes. At ito po ay natutunan ko kay Pastor Romel. Credits to you, Pastor Romel. Avoid po natin yung acne. Ano po yung acne? Yung alam ko na yan, ayoko na makinig dyan, napakinggan ko na yan eh. Last week, yan na nga yung message sa amin, alam ko na yan. Alam niyo pa, pag ano na po yung mentality natin, wala na po tayong matututunan. Amen Yes. po? And Amen, sino po amen. yung ultimate example po natin sa pagiging humble? Si Jesus. Di ba po Yes. si Jesus? Naghugas po ng paa. Si Jesus po, hindi po siya nag-require ng red carpet. Nagpunta po siya dito sa earth ng very humble. Hindi nga po siya nagkaroon ng mga, grand welcome, di ba po? So, dapat ganun din po tayo. Let us be humble and teachable. And last po, mabilis na po tayo. And last po is, meron pa ba isa? Be obedient even you do not know where obedience may lead you. Kahit hindi po natin alam kung ano yung magiging outcome, sumunod lang po tayo sa pinagagawa ng Diyos, sa pinagagawa po ng ating mga pastor. Amen po? Amen. And last po, number 4, think that privileges are gifts. Kung tayo man po ay na-appoint or tayo man po ay nailagay sa isang posisyon, yan po ay regalo. Hindi po yan ibinigay na, kaya naman ako na-ordain na pastor. Not karapatan. Nakasampung nakasampung cell group ako. Ay, nakatigwa 100 kasi akong conquest. Hindi po ganun. Di ba po? Sabi po sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of ourselves, of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kasi kung sa gawa lang talagang magmamayabang po tayo eh. Meron po tayong pagmamayabang. Pero tayo po ay naligtas hindi sa gawa natin, kung hindi sa gawa ng Diyos sa atin. Amen po? Hindi po natin deserve kung ano man po yung meron tayo. Sa totoo po, ano po yung deserve natin? Ano pong deserve natin? Death. Di ba po? So yun po talaga yung deserve natin kamatayan. Because for the wages of sin is death. But the gift of God is Eternal life. Through Jesus Christ. So ang deserve po natin ay death. Pero thank you Jesus dahil namatay ka para sa amin. So kung ano man po yung meron ka, magaling ka kumanta, magaling ka mag-preach, magaling ka sa anumang bagay, ang kailangan po natin,
itrato po natin yun na regalo po. Kapag po ba may nagregalo sa inyo, ano po sinasabi nyo sa nagregalo? Thank you. Thank you. Tapos kapag may bumati po dun sa nagregalo sa inyo, ay, ang Sana ganda ng bag mo, Pastora Shoni. Sasabihin, ay, regalo lang to sa akin. Diba? Hindi mo pagmamalaki, ay, binili ko yan. Sa Singapore ko pa yung binili. Diba? Wala ka pong mapapagmamalaki kasi niregalo lang yan sa'yo. At ang nakakakuha po ng credit ay sino? Yung giver. So, ano man po yung ipinagkatiwala sa atin, ay regalo lang po yan. Lahat po tayo ay may gifts to share, gifts to use, kaya gamitin po natin yon para po doon sa nagbigay. Hindi po para mapagmaramihan na, ay, may magaling ako kumanta. Actually po, kanina po, dapat po back up po ako. Pero hindi ko po talaga pinagmamalaki yun. Joke lang. Joke lang po yun. Alam niyo naman po, gino-joke ko lang po. So, paano po natin ma-overcome yung ating entitlement? How to get rid of entitlement? Una po, i-admit po natin na tayo po ay mahina. Tayo po ay may weaknesses. At ang kalakasan lang po natin ay nagmumula sa Diyos. Number 2, no one owes you anything. May gagawin ka sa kapwa mo, gawin mo to para sa Panginoon. Hindi para makakuha ng palakpak, makakuha ng papuri, kung hindi para sa Panginoon. At huwag maghanap ng kapalit. Pangatlo po, humility and obedience are the keys for breakthrough. So, maging humble po tayo, hindi hambog. At meron pong blessing sa pagsunod. At number 4 po, ang privileges po ay gift. Yan po ay regalo. Ano man pong ministry na hinahawakan po natin, lahat po yan ay ipinagkatiwala po lang sa atin Amen. ng Praise Diyos. God. Amen po. Amen. So, tanong po natin sa sarili natin, meron ba akong spirit of entitlement? Sabi po sa Psalms 139, 23 to 24. Sabi po dyan, Kuya Andy, next Psalms. So, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Alam niyo po, ang Panginoon po natin ay hindi po tayo hahayaang manatili sa ganitong estado. Kung hindi tayo po ay babaguhin ng from glory to glory. Meron po ako isang illustration po. Mabilis na lang po ito. Meron pong tubig at may baso. Nakita ko po ito sa Facebook. Malamang nakita nyo na rin po. At Raya, halika. Johnny, go na. Tabigin mo nga ako. Yung medyo malakas. Tabigin mo ko. Hindi natapon. Dapat matatapon. Ayan, natapon, di ba po? Minsan po, kapag meron pong pressure, meron pong lumalabas. Meron pong natatapon. Ano po yung natatapon sa atin? Kapag po ba tayo ay nadangge, ang lumalabas po sa atin ay masasakit na salita. Yes. Hurt ba yun? Hurt ba yung lumalabas sa atin? Or tayo po ay lumalabas sa atin na, Lord, nagkakaroon muna tayo ng introspect na, Lord, ano po ba yung gusto mo ituro sa akin? Kasi baka po mamaya kapag konting tabig lang, ang lumalabas na po sa atin ay puro, hindi kasi naman ganyan, sister. Galit ka na agad. Hindi mo pa naririnig yung kabilang side, di ba po? Pwede po tayong maging example po sa mga believers po. Maging example po tayo sa, alam ko po mahirap po yung pagpapastor, mahirap po maghawak ng tao, pero alam po din natin na ang Diyos po yung magbibigay sa atin ng wisdom. Kung paano po tayo magre-respond, kung paano natin i-resolve yung mga problems po natin sa church. At alam po natin na hindi man po perfect yung ating church, pero meron po tayong Diyos na humahawak sa church natin. Amen. Amen po. Yes. As long as there is love, we will stand. Huwag po nating walain yung pag-ibig. Kapag natabig po, mag-spit out po tayo ng pag-ibig. Pag-ibig po yung lumabas, huwag po yung hatred, huwag po yung ayoko na dyan. Ayoko na kay pastor, nasaktan na ako ni pastor. Maaari po talagang minsan na-hurt po tayo ng mga kapatid natin, ng mga pastor natin. Pero alam ko po na lahat po yan ay nadadaan po sa mabuting, hindi po mabote, mabuting usapan. Alam niyo po yun, kasi alam po natin na isa lang po yung goal natin. Mapaglingkuran si Lord at mapakilala si Lord sa lahat po ng mga taong hindi pa po nakakakilala. So lahat po tayo ay tumayo. Thank God for wonderful message from Pastora Ying. To God be the glory. So tayo Yan ang po ay Panginoon.
Manalangin. Father God, Jesus, and Holy Spirit, we thank you, Lord God, sa umagang ito. Yes, Salamat Lord. po sa reminder, O Lord Jesus, na kami po ay maging mapagkumbaba, O Lord God. And kung kami man po ay nai-infect ng espiritu ng entitlement, Lord, we pray, O Lord Jesus, na you search us, O Lord God, at gawin niyo po kami karapat-dapat sa inyong harapan. And Lord God, we know na kami po ay binabago niyo pa po from glory to glory, at kami po ay patuloy na lalakad, patuloy po na pupunta, O Lord God, sa naisin mo, O Lord God. Hindi po kami manghihina, O Lord Jesus, sa mga panahon ito. Kung hindi, sa oras po na kami po'y mahina, kayo po ang maging kalakasan po namin. And Lord God, sa lahat po ng bawat isa na meron po pinagdadaanan sa kanilang iglesia, sa kanilang pamilya, O Lord God, we pray, O Lord, na kayo po ang patuloy na magre-restore, magmimend, and let the spirit of understanding dwell among us, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank God. Glory to God. Salamat po sa napagandang message mula sa aming pastora, Pastora Yeng Gamo. Amen. Thank you.